Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong bumabati ng isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. The life principle that we're gonna learn today is this. Obey God and leave all the consequences. Obey God and leave all the consequences to Him. Bigat nito, Pastor. Ang bigat nito. Why? Let's be real. Real talk tayo, mga kapatid. Obedience can be a challenge, especially when we feel tempted to believe that we stand to lose more through our obedience than we might gain pag nag-disobey tayo. Anong ibig sabihin nun? Sa lahat sa maraming kapatid natin, mga kapatid, parang isang matinding pagsubok yung sumunod sa Panginoon Diyos. Parang napaka-challenging. Especially when we feel tempted to believe, parang natetempt tayo na maniniwala ba ako o hindi. Kasi pag sinunod ko ito, pag ito nawala sa akin, pag ito hindi ko ginawa at sinunod ko ang Panginoon Diyos, malaki mawawala sa akin. Maraming mawawala sa akin kesa stay in my ground, stay this way, and not obey the word of the Lord and the command of the Lord in my life. Aminin natin, challenging sa atin yan. Una na dito, okay. Ito, just a real talk lang ha. Okay. Marami sa atin, mga kapatid natin, we are so swamped with many bills, with many responsibilities, na akala natin ang solusyon sa lahat ng problema natin is to work hard, to work hard, to work hard, and to work hard. Na para bagang hindi na tayo nagpapahinga buong linggo. Yung 7 days na yun, may trabaho tayo, may first job, may second job, may third job kasi I need to survive. I need to do this. Hindi naman masama itong ginagawa ko Kasi this is for my family. However, there is a certain day that God has blessed for you to be there in His presence, and you need to stand in front of the Lord, worshiping Him, praising Him, at ibigay mo yung araw na yun sa Kanya. That is the command of the Lord. Ang tawag doon, yung Sabbath day mo. Challenging yan Yung anlaki ng per hour na ibinibigay sa'yo, pero ang consequences, hindi ka makakapag-church. Mawawala ka sa simbahan. Mawawala ka sa ministry, hindi ka mahagilap. Hindi ka busy ka lang paglinggo. Pero the thing is, we have a ministry to do, and God is asking us to do something in His kingdom. Pero obedience can be a challenge Lalo na pag netetempt tayo, sayang to, mawawala ito. Parang ang hirap yata nito. Lord, iba na lang ipagawa mo sa akin Lord, ipagawa mo na lang sa akin ito, pero wag lang ito However, mga kapatid, obeying God is essential to pleasing Him. Kung gusto nating i-please si Lord, kung gusto nating pangitiin si Lord, sumunod tayo sa Kanya. Not just in times of temptation, but at all times. Kaya sabi ko sa inyo, marami sa atin basa ng Bible, pero hindi natin na-apply sa buhay natin yung application ng Word of God. Church, when God commands us to obey Him, pag tayo inutusan tayo ni Lord na sumunod tayo sa Kanya, He is giving us a principle by which to live. Binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng prinsipyo ng panuntunan sa buhay na dapat nating ipamuhay. Yun ang totoo, mga kapatid. That's the reality of life. We need to obey the Lord. God created us to have fellowship with Him. Ano ba ang purpose ni Lord? Bakit nilikha niya ang tao? To have fellowship with Him. At alam nyo, ito ang maganda. Ito yung revelation ni Lord. When God commands us to obey Him, pag tayo inutusan ni Lord na sumunod tayo sa Kanya, He is setting a structure around our lives. I-consider mo ito na pag inutusan ka ni Lord na sumunod ka sa Kanya, mga kapatid, ginagawang Kanya ng barrier, pinoprotektahan Kanya.
He is creating, He is building up a structure around our lives. Para saan yun? It forms a boundary or it forms a protection from the devil. Iniingatan ka ni Lord. Amen. Pag inutusan ka ni Lord, pag may pinagawa sa iyo si Lord, ibig sabihin iniingatan ka niya sa kaaway. He is protecting you. He is creating a boundary. He is creating a safeguard, a protection from you against the devil. Can you remember the last time that you feel tempted to do the opposite of what you knew God desired you to do? Kailan yung isang bagay na yun, isang pangyayari sa buhay mo? Na na-tempt ka na mag-disobey kay Lord pero alam mo kung ano yung dapat mong gawin pero dinisobey mo. Alam mo kung saan ka dapat pupunta pero hindi ka sumunod. Alam mo pinapupunta ka ni Lord doon pero hindi ka doon nagpunta. Kailan yun? Kailan yun? Kailan yun? Baka isa lang, baka may sumagot pa sa atin, Pastor, kahapon lang. Pastor, nung isang araw lang, guilty ako dyan. Yung alam mo na may conviction sa puso mo, yung parang, eto lang nga, ilan sa atin dito yung hindi ka mapakali pag hindi ka nakapag-church ng Sunday? Ilan dito yung hindi ka mapakali parang may kulang sa buhay mo pag wala ka sa prayer meeting? Yung hindi mo nakasama ang family mo, church family mo na nagpe-prayer meeting kayo. Ilan sa atin dito yun? Just a survey lang. Ilan sa atin? Yung hindi ka nakapag-quiet time, hindi ka nakapag-church, hindi ka mapakali kasi parang alam mo na in that particular day, you have to be in that place, praising, worshiping, at may date kayo, may appointment kayo ni Lord, pero wala ka. You disobeyed Him. How many of us, mga kapatid? When was the last time that you were tempted to do the opposite of what you knew that God desired you to do? Most likely, a struggle appear within your heart. Nasa puso mo yan, mararamdaman mo yan eh. Mararamdaman mo yan. Yung nafe-feel mo yung konting kurot sa puso mo, yung may sundot sa puso mo, okay. Attendance, being present there. How about doing good? How about living a godly life? Is it a very challenging thing for us to live a godly life na alam mo naman na mali yung ginagawa mo pero dinidisobey mo si Lord? Na alam mo naman na mali yung sinasabi mo, mali yung iniisip mo, mali yung iyong ginagawa pero ginagawa mo pa rin. Instead of being obedience to the word of the Lord. The question is this. Tanong sa atin lahat ito. And I've been there, done that. And I know we all struggle in life. The question is this, mga kapatid. Okay? Will obeying God cost me more than disobeying Him? Mas mahirap bang sumunod sa Diyos kaysa hindi sumunod sa Diyos? Will obeying God cost me more than anything, more than disobeying Him? Tandaan ninyo, obedience to God is difficult. But disobeying the Lord will be more difficult and can bring disaster to your life. That's true. Ang tanungin natin ang sarili natin, can I experience greater happiness by committing this sin than I would be obeying God? Mas magiging maligaya ba ako pag itinuloy ko itong kalokohan ko, pag itinuloy ko itong kasalanan na ginagawa ko kaysa sumunod sa Diyos? Tanungin natin yung sarili natin eh. Yes po, guilty feeling mo kapag alam mo na may mali sa ginawa mo. Ayan! Alam nyo ang tawag dyan? That's the power of the Holy Spirit. Pag alam mong may sinabi kang hindi maganda sa kapwa mo, yung nagigilty ka, ibig sabihin buhay na buhay ang Holy Spirit sa'yo. Pag alam mo na may ginawa kang hindi tama, nagigilty ka, nakoconvict ka, hindi ka mapakali, you have to obey God. You have to obey God. Otherwise, hindi ka pa tatahimikin yan. Pero ito ang challenge. Pag hindi ka na nakoconvict sa ginagawa mo, pag hindi ka na nakoconvict sa kalokohan mo, pag hindi ka na nakoconvict sa kasalanan na ginagawa mo, pag hindi ka na nakoconvict
Sa pagsasalita ng hindi maganda, sa pag-iisip ng hindi tama, sa paggawa ng hindi tama, matakot ka na. Matakot ka na. Yung wala ka ng conviction, yung wala ka ng preno, ibig sabihin, contaminated ka na. Ang kailangan mong gawin, mag-repent. Repentance na kailangan mo. Church, when you choose to obey God, we take the way of wisdom. Pag pinipili nating sumunod sa Panginoon Diyos, ang pinipili natin yung mabuting daan. Yung wisdom ng Panginoon ang sinusunod natin. Yes, it is hard. It is sometimes difficult to obey God, but that's the best way that we have to live our lives. His promises of blessing for obedience overcomes any possible consequences. Yung bang natetempt ka na naman, nako, ang hirap naman ng ginawa ko. Ang hirap naman ng desisyon ko. It cost me a lot. Tandaan mo, lahat ng paghihirap mo nakikita ni Lord. Lahat ng sacrifices mo nakikita ni Lord. However, the devil will try to snatch you out of his hand. Ibabalik sa iyo ng devil. Nakita mo, nahihirapan ka na. Nakita mo nangyayari sa iyo. Ano dyan? Huwag mo nang gawin yan. Bawasan mo. Alisin mo yan. Yan ang binubulong ng devil eh. Pero ang sabi ni Lord sa iyo, akong bahala sa iyo. Because the Lord will ask you to submit yourself to Him. And you have to live whatever happens to His loving care. Ang tanong ko sa inyo, ang Diyos ba mapagmahal? Can I say an amen to that? Sige nga po, interaction tayo. Okay? Ang Diyos ba natin mapagmahal? Ang Diyos ba natin provider? Ang Diyos ba natin healer? Ang Diyos ba natin natutulog? Ang Diyos ba natin nakikita lahat ng luha natin? Hindi natutulog ang Panginoon, nakikita niya lahat. So bakit ka mag-aalala? Why would you worry? Why would you feel frustrated? Why would you feel discouraged? Why would you feel disappointed? Alam mo, dumadaan ka sa season ng buhay mo na tinetest ka ni Lord. Dumadaan ka sa series ng buhay mo na bago mo ma-overcome yung trials na yan, bago i-release sa iyo yung blessing, tinitignan niya muna kung gaano ka ka-obedient sa Kanya. Church, as we grow in our walk with the Lord, obedience becomes the avenue by which we know Him better. Paano mo may bibigyan ng magandang kwento ang buhay mo? Kung hindi mo napagdaanan yung mga mahihirap na journey ng buhay without the presence of God in your life. Ilan sa atin, napakarami nating testimony sa buhay. Ganito, alam nyo, dumating ako sa buhay na part ng buhay ko na hindi ko na talaga kaya, as in walang-wala na talaga ako noon eh. Pero alam nyo, nagtiwala ako sa Panginoon. Nagulat na lang ako, may dumating sa akin ganito. Nagulat na lang ako, bigla akong binigyan ng ganito ni Lord. Hallelujah! Diba? O kumpara mo sa ganito, alam mo, no time na walang-wala ako, talagang nagsikap ako. Ako talaga yung ganito. Ginawa ko yung diskarte ko. Ito ginawa ko. Ako. Tinabunan mo na si Lord. Pinangunahan mo na si Lord. Pero nagpray ako noon pero kumilos ako. Ginawa ko pa rin ito, ganito. Ang ginawa ko noon, nagbawas ako ng Bible study, nag-double time ako sa trabaho, nag-part-time ako ganito. Hindi na ako umattend ng prayer meeting kasi sayang yung trabaho, pero Sunday nandun ako. Do you think that is the will of God in your life? Yung, Lord, tabi ka muna dito tabi ka muna. Ito lang ibibigay ko sa iyo, Lord ito muna, okay? Prayer meeting. Lord, tabi ka muna. Alis ka muna dito, Lord, kasi makakasagabal ka eh. Kailangan ko tong gawin to, Lord eh. What would you think God will feel about it? O ganito gawin mo. Lord, ano pang ipapagawa mo sa akin? Akin na, Lord. Lord, walang ginagawa yung kanan ko eh. Lord, akin na muna, Lord. Sige, ibigay mo sa akin, Lord. Lord, nandito ako sa presensya mo, Panginoon. Lord, kakapit ako sa iyo kasi alam mo ang pangangailangan ko, Lord. Ang gagawin ko lang, maglingkod ako sa iyo, Panginoon Diyos. And I know that you are God of miracle. Na pagagalingin niyo po yung aking pamilya na may sakit. Na ibibigay niyo po yung trabaho hinahanap ko. Na ibibigay mo, Panginoon, yung pangangailangan ng pamilya ko. Ibibigay mo, Panginoon, yung pangangailangan ko. Lord, hindi mo ako pababayaan. Mas lalo akong lalapit sa iyo. Mas lalo ako maglilingkod sa iyo. What would you think God will feel if you have that kind of perspective
Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Na the more kang may problema, uunahin ko si Lord. I don't care what will happen. Because God knows He cares for me. Disobedience sends a message to the Lord, declaring that we know better than He does when it comes to our lives. Alam nyo, pag tayo nagdi-disobey kay Lord, malalim ito. Malalim ito. Pag tayo nagdi-disobey kay Lord, sinasabi natin ganito, Lord, huwag mo akong pakialaman. Kasi mas alam ko kung anong gagawin ko sa buhay ko. Mas alam ko kung anong diskarte para sa pamilya ko. Mas alam ko kung paano ko lulusutan itong mga circumstances na ito na nakapalibot sa amin. Kaya Lord, stay put ka lang dyan ha. Relax ka lang. Akong bahala sa sarili ko, Lord. That is a clear disobedience to God. It sends a message to the Lord that you know better than Him. Church, God loves us. And God is totally committed to us. But He commands our obedience. Not because that He is a strict disciplinarian, hindi dahil malupit ang Diyos. Kaya Kanya inuutosang gawin ito, kaya Kanya inilalagay dyan, kaya Niya pinagagawa ito sa iyo, hindi dahil sa mahigpit siya o malupit ang Panginoon Diyos. Not because He is a strict person or strict father, no. Because He knows. Kaya Kanya inuutosan na sumunod sa Kanya. Kaya Kanya nilagay dyan because He knows the destructive effect that disobedience and sin will have in our lives. Kaya tayo inuutusan ni Lord, anak, sumunod ka lang sa akin. Believe and you will see. Obey and you will receive. Because I know kung paano sisirain ng disobedient mo, ng kasalanan mo, ang buhay mo. And Satan, however, has another goal in mind. Si Satan may ibang goal sa isip natin yan. May trabaho si Satan na ginagawa niya, and I'll tell you this, Satan is working double time, overtime to deceive you. Kasi ang gusto ng Satan is to tempt every believers to disobey God. And the way he do it is usually by telling them that the Lord's promises cannot be trusted and that we can enjoy life more if we ignore His commands. Kaya sabi nung kaaway, ano ka ba? Nauubos na yung panahon mo dyan. Paano naman to? Ito pinabayaan mo to. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ka nalang magtrabaho para, araw naman ng linggo, nandiyan ka naman. Dalian mo nga lang kasi sayang yung part-time mo sa hapon, sayang yung part-time mo sa umaga. Umatan ka lang, makinig ka lang, magbibigay ka na ng offering mo, umalis ka na. That's it. Yan ang tao, yan ang mga tempt ng demonyo eh. Sabi ni Lord, may gift ka, may calling ka eh. You have to be there. You have to be part of a growing family. Church, remember this. Disobedience always has, number one, dangerous consequences if we disobey God. Disobedience to God gives us feeling of guilt. Disobedience to God will bring us confusion. Disobedience to God will give us worthlessness. Disobedience to God will result to broken lives. Disobedience to God will destroy your marriage. Disobedience to God can destroy your family. Yung sabi, magtrabaho ka na lang. Gawin mo lang ito, ibuhos mo yung oras mo dito. Remember the message last Sunday? Your family is your first ministry. Pag sinabi ni Lord, unahin mo yan. Yung asawa mo, yung mga anak mo, unahin mo ito. Yung ministry mo na yan, wag ka masyadong mag-run after the world. Kasi ibibigay ko naman ang pangangailangan nyo, hindi ko naman kayo pagkukulangin eh. I will provide, I will give. Unahin mo ito, anak. Unahin mo yung prayer time ninyong pamilya. Unahin mo yung quality time. Don't lose a lot of time with the things of the world. Don't lose a lot of time kasi iiwan mo rin yan pagdating ng araw. Church, sin can never change God's eternal love for His children.
Yung kasalanan, hindi naman mababago niya yung pagmamahal ng Panginoon Diyos sa iyo. But it certainly will hinder our fellowship with the Savior, with our Lord, and it will separate us from His blessings. Yung pagmamahal ni Lord, nandiyan yun. But it will separate us from the blessings of the Lord if we disobey Him. That's true. In times of disobedience, we become what? Spiritually weak. And we were unable to discern what is right from wrong. Can I see an amen to that? Whenever we disobey God, humihina tayo spiritually. At humihina ang discernment natin kung ano yung tama at kung ano yung mali na ginagawa natin sa buhay natin. But as we sink into a deeper sin sa buhay natin, mahihirapan na tayo mga kapatid. It will be impossible for us to reverse our sinfulness on our own. As we sink deeper sa kasalanan natin, sa disobedient natin kay Lord, time will come, mahihirapan ka nang makabalik sa paanan mo sa sarili mo. Mahihirapan ka na. As we apply these principles, bibigyan ko lang kayo, mabilis lang ito. Okay? Alam niyo, ito yung maganda. Sabi ko sa inyo kanina, the more na binabasa ko yung Bible, kahit dinilate nila yung mata ko, ang linaw nito. I am giving you the Power 7 today. Kala nyo, tapos na, no? Okay, meron pa. I'm not gonna teach you a shallow lesson, but I will teach you a life learning lesson today. Okay? Hindi doon nagtatapos. So, anong gagawin natin dito? What are these 7 powerful things that we can begin to obey God with confidence and with joy? Ito ay tuturo ko sa inyo. Ano yun? Para magkaroon tayo ng confidence, hindi tayo na-challenge, hindi tayo nagsastruggle sa pag-obey kay Lord. Knowing that the Lord can be fully trusted to keep all His promise. Ito na, isulat nyo. Number 1, trust God with your life and all that concerns you. Yan ang number 1. Magtiwala ka raw sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo. At lahat ng aspeto ng buhay mo, ipagtiwala mo sa Panginoon Diyos. Ipagkatiwala mo yan. Why? Because there is no way to go wrong. Hindi ka magkakamali. I'm telling you this. 110%. Hindi ka magkakamali. Pag inilagay mo sa Panginoon Diyos, sa kamay ng Panginoon, ang pag-asa mo, ang kinabukasan mo, ang buhay mo. There is no way that you will go wrong if you place your hope, your future, and trust to God. Why? He created you and He loves you with an eternal love. Amen. Amen and amen to that. Trust God with your life and all that concerns you. Number 2, wait on the Lord for an answer to your problem or situation. Maghintay ka. God's timing is always, can you type in the comment section? God's timing is always, yan, test yan, sige. Okay, type in the comment section. Yung timing daw ni Lord is always, kayo sumagot ha? Perfect. Wait on the Lord for an answer to your problem or situation. Church, when you are in doubt, pag nagdududa ka na, Lord, ito ba talaga yung pinagawa mo sa akin? Lord, talaga bang ganito ang gusto mong gawin ko? Bakit ganito ako ngayon? Bakit nangyayari sa akin ito? Maghintay ka lang. May ginagawa si Lord sa puso mo. When you are in doubt, refuse to move ahead unless you know that God is leading you. Wow! Wow! Ibig sabihin, huwag mong pangunahan si Lord. When you are in doubt, refuse to move ahead unless you know that God is leading you. Number 3, how can we obey God? How can we obey God confidently and with joy? Meditate on God's Word. Meditate on God's Word. Ang galing, alam nila, perfect. Timely. Yeah, God's timing is always perfect. Number 3, meditate on God's Word.
When you fill your mind with the Word of God, or in other words, when you saturate your mind, pag pinuno mo ang isip mo ng salita ng Diyos, pag pinuno mo, nilagyan mo ng nilagyan ang isip mo ng salita ng Diyos, you gain the vision and the viewpoint of the Lord in your life. Pag may temptation na dumadating, when temptation comes, you will know right from wrong and you can act accordingly. That's true. Punuin mo ang isip mo, ang buhay mo ng salita ng Diyos. Alam niyo kung anong nagiging ninyo? Yung perspective, yung wisdom ni Lord ang na-acquire mo. Yung wisdom ni Lord ang tumatakbo sa buhay mo. So pag dumating ang temptation, ay ayaw ni Lord ng ganito. Hindi ito sinasabi ng Biblia. Sabi niya, wait on the Lord. Sabi ni Lord sa akin, His timing is always perfect. Sabi ni Lord, dadaanan ko to, pero meron siyang ipagkakaloob sa akin. May inilaan si Lord para sa akin. You will know right from wrong. Malalaman mo yung mali, yung tama sa mali. At makakakilos ka, makakagalaw ka ng tama. And you can obey the Lord. Number 4. Okay, number 4. Ito hindi pwedeng mawala sa listahan ito. Listen to the Holy Spirit. Grabe, Pastor. Tinatamaan yata ako dito, Pastor. Tinamaan ako dito. Trust God with your life and all the things that concerns your life, your family. Wait on the Lord for an answer to your problem or situation. Meditate on God's Word. Ito pa isa, listen to the Holy Spirit. Alam ba ninyo na ang Panginoon Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa atin sa araw-araw? God continuously speaking to His people every day. He speaks to us through His Word. He speaks to us. Nakikipag-usap siya habang pag binabasa natin ang Bible natin. Nakikipag-usap ang Panginoon Diyos through the Holy Spirit. Nakikipag-usap sa atin ang Panginoon Diyos through the words of a pastor. Through the words of a trusted Christian friend. Isipin ninyo, pagkausap niyo yung pastor ninyo. Kaya alam ninyo, I make sure that every time you ask me, I will get my answer from the Bible. Because I want to be used by God to share the goodness and the hope and the joy and the confidence of obeying to God. So nakikipag-usap ang Lord sa atin sa pagbabasa ng Bible, sa Holy Spirit. At alam niyo, nagpapasalamat ako. Patuloy akong ginagamit ng Panginoon para maging mouthpiece niya. Through the words of a pastor, hindi po ako to eh. Speaker lang ako ni Lord. Si Lord ito. Yung ni-reveal sa akin ng Holy Spirit kahapon, ito yung binibigay ko sa inyo ngayon. Ito yung tinuturo ko. Through the words of a pastor. Kaya alam ninyo, maraming salamat. Personally, I thank you sa lahat ng nagmamahal sa akin. Sa lahat ng tumutulong sa akin. Sa lahat ng nagpapakita ng kanilang pagmamahal. Maraming salamat sa inyo. Pinatutunayan lang ninyo na mahal tayo ng Panginoon, na hindi tayo pinababayaan. At sa mga tao naman na hindi rin nagmamahal sa akin, salamat. Salamat din po. We cannot please everybody. That's true. That's the reality of life. But as you listen to the Holy Spirit, I know God will lead you into that place one day. Number 5. Be willing to wait or to walk away when the way before you is unclear. I hope tama yung aking pagkakabalangkas ng English ko dyan. Matuto tayong maghintay. Matuto tayong lumayo when the way before us is unclear. Kung nakikita natin na hindi naman malinaw yung dadaanan natin, yung sumusuntok tayo sa buwan, bahala na. Hindi po pwedeng ganoon. Hindi pwedeng bahala na. Kung saan tayo madilim eh. Pero dito ako nililid ni Lord eh. Dadaanan ko to. Kasi alam ko, liwanag ako eh. Bibigyan niya ako ng liwanag. Bibigyan niya ako ng kalakasan. Kahit mahirap, dadaanan ko ito because I know that the Lord is with me. Yan yun. Be willing to wait or walk away
When the way before you is unclear, maghintay ka sa leading ni Lord. Church, if you desire to please God above all others, obedience to Him will require you to remain firm. Oh, ayan ha. Kung inahangad mo, kapatid, na i-please ang Panginoon Diyos, gusto mong pangitiin si Lord, maging matatag ka sa pagsunod mo sa Kanya. If you do not sense clear guidance in your situation, ask God, Lord, parang malabo yata itong lalakaran ko na ito. Lord, parang hindi yata ito yung will mo. Parang hindi yata tama itong gagawin ko. Parang diskarte ko lang to, Lord. Parang hindi tama, mga kapatid. You have to ask God to confirm His will to you in His Word. Alam niyo kung bakit? The Bible is perfect. He will never contradict Scripture. Yung will ni Lord sa buhay mo, hindi niya kukontrahin yung salita niya. Yung sarili niyang salita. Kaya alam niyo, sabi ng mga nagtuturo dyan, the Bible is full of discrepancies. Kailan nagkamali ang Bible? Kapatid, hello. Nakakatakot yung mga ganyan, mga kapatid. Ayan, mga nagtuturo ng mga mali-mali raw ang Bible. No, it will never contradict Himself. His will for your life always lines up perfectly with what the Bible says. Pag sinabi ni Lord, pag inutos niya sa iyo, sundin mo. Hindi nagkakamali ang Panginoon Diyos. Number 6. Okay, number 6. Sorry for the overtime. Okay. O bukas na natin ituloy. Gusto niyo para matapos na tayo ngayon. Okay? Okay, sino gusto pa ituloy natin ito? Malapit na, 2 na lang. Okay? Okay, tuloy natin. Number 6. Be willing to endure conflict. Be willing to endure conflict. Tandaan niyo, binabasa ko kahapon, Exodus. Doon ko kinuha itong mga points na ito sa Book of Exodus. Ano ibig sabihin nito? Be willing to endure conflict. Dapat handa kang harapin. Pag sumunod ka kay Lord, maging handa ka na humarap sa katakot-takot na pagsubok at challenges na dadaanan mo. Tandaan natin, when the nation of Israel entered the promised land, it is a direction from God. And they had to face strong enemy opposition. Tandaan niyo yan. Nung nilid ni Lord, si Moses, si Joshua na siyang nakapasok sa promised land, ang Israelites na nakapasok sa promised land, si Lord ang nag-lead sa kanila papunta ron. But they had to face strong enemy opposition. Alam nyo, ito ang katotohanan ng buhay. Okay, makinig kayo ha. Hindi uubusin ni Lord. Okay? God seldom or sometimes or most of the time, God will never empty our lives with troubles and conflict. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo mauubusan ng problema at pagsubok. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nangyari yun, na wala na tayong problema, totally zero na tayo sa problema at pagsubok ng buhay, we would not have any reason to depend upon Him. Wala nang dahilan. Wala nang dahilan para sumandal tayo, manalig tayo sa Panginoon. Hindi mo ba napapansin, nung dating hirap na hirap ka sa buhay, ang active mo sa church, ang active mong maglingkod sa Panginoon. Pero nung binless yung buhay mo, hayahay na yung buhay mo, hayahay na Jude ba? Nung kokonti na lang ang mga intindihin mo at naku pa, relax ka na lang. Ano nangyari sa iyo? Many people, they neglect in serving God. Okay na ako eh. Hindi ko na kailangan si Lord. Paminsan-minsan na lang. Yung mga ganun ka pa. No? Pero subukan mo yung taong punong-puno ng problema. Nakakapit talaga yan. Halos mayat maya, nasa prayer meeting yan. Bakit may problema? It is a one way that God allows trials and troubles for us to depend upon His power. He allows enough difficulty to keep us turned towards Him. Kasi totoo naman talaga, pag gumagaan na ang buhay, hindi naman lahat nakakalimot na sa Panginoon.
Alam niyo bang mas masarap sharean, mas madaling sharean ng Word of God yung mga taong naghihirap kaysa sa mga taong hayahay sa buhay. Kasi pag sinira mo sila ng gospel, hindi, wag mo na sa akin i-share yan. Okay naman ako eh. Huwag mo na ako invite dyan. Sila na lang. Sila, mas kailangan nila. Ako hindi ko kailangan. Okay na buhay ko. May mga ganun tao talaga. And I know you will agree with me. And lastly, how we are going to obey with confidence and with joy in our heart. Ito na. Leave all the consequences to God. Leave all the consequences to God. Church obedience may not be easy. You may receive criticism from others. Yung pagsunod sa Panginoon, alam nating hindi madali. O minsan pa nga nalalait tayo eh. May mga criticism pa, may mga critics pa galing sa ibang tao. Or most of the time, we will face dangerous obstacles and opposition. That's true. But it will always put you in a favorable position before God. Minsan natitempt tayo na mag-turn back. Bakit ba tinanggap ko pa tong ministry na to? Bakit pa ginawa ko pa ito? Bakit ba na-involve pa ako dito? Pero tandaan ninyo, you are not seeking the favor of the people. You are seeking the favor from God. God will take care of anything that concerns your life, including your finances, including your health, and including your relationship, your marriage, yung pamilya mo. Si Lord ang bahala. Therefore, as we end this, stay on the path of obedience and leave the rest of all these things to God. I hope and pray that all of us were enlightened in continuously obeying and always become obedient to God in our life. Pag may pinagagawa sa iyo si Lord, huwag mo isiping hindi importante yun. Ibig sabihin lang nun, ganun ka-importante na yung bagay na yun pinagkatiwala niya sa iyo. All you have to do is to obey Him and He will take care of you. Heavenly Father, we thank you for inspiring us today. Alam mo Lord, maraming panahon na hindi kami sumunod sa iyo. Ang ilan sa amin dito nakikinig ngayon ng morning devotion, Panginoon, most of the time hindi ka namin sinusunod, Panginoon. Mas inuuna namin yung sarili namin. Mas inuuna namin, Lord God, yung the way na alam namin tama. Kadalasan, dinidisobey namin kung ano yung gusto mong gawin namin, Panginoon. But I know, Lord God, we know all of us that you are a God of many chances. And this day is a wake-up call to us. Ginising mo kami, Panginoon Diyos, sa tunay na pananampalataya. Na pag sinusunod ka namin, pag inuuna ka namin, Panginoon, uunahin mo rin kami at ilalagay mo kami sa favorable position na kami rin ang magbe-benefit. Lord, forgive us. Whatever we have thought, we have said, we have done, forgive us for our disobedience to you. We submit ourselves, and as we declare today, Father God, we have decided to follow you. No turning back. No turning back. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Lagi niyong tatandaan, disobedience always has dangerous consequences. But obedient to God brings blessings into our life. Whatever happens, kapit lang. Just obey what the Lord wants you to do. At wag na wag kakalimutan mga kapatid, we are blessed by God. I love you all. Na-miss ko kayo kahapon. Siyang tunay. I love you all mga kapatid with the love of the Lord. Ingat po kayong lahat.